Oh, halika na, sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag, tara na't manood kay Lisa Vlog. Hello Team Leos at hello mga bro. Today po is Wednesday. Pang post 19th day natin galing sa ating radiation sessions. Update ko lang kayo today about sa nangyari kasi naglagas na po yung area kung saan tumama yung aking ginawang radiation. So dito na area kasi yung tumor ko. So ayan. Yan yung update natin for today. And yung Enhertu, pang 7th day natin today, yung food intake ko, sobrang lost appetite ako for now. Para akong buntis na naglilihi, na may certain amoy na parang nasusuka ako kapag naamoy ko. So, loss of appetite, nangihina. Hindi ko alam kung dahil lang ba ito sa Enhertu or dahil sa sabay-sabay kasi sila post-radiation, Enhertu, at saka may iniinom ako na gamot for the brain swelling. Kaya ganito yung pakaramdam ko. May konting distortion pa rin sa vision ko, pero okay lang. Wala na yung double vision. Yung pinaka hindi ko lang talaga gusto ngayon is yung loss of appetite. May moment na gutom ako, may moment na gusto kong kumain. Pag kumain na ako, 2-3 subo, nasusuka yung pakaramdam ko. Inaayawan ko na yung pagkain. So, dun lang ako medyo nag-a-adjust. Nagbaba ako ng 5 kilos. So, ang current weight ko ngayon is 77. Nung last nating check-up, 78 pa ata ako nun. Pero ngayon, 77 na lang. So, sa loob ng 7 days from the Enhertu, nabawasan ako na 1 kilo. Medyo challenging yung part pagdating sa pagkain. Nandito ako sa filming room kasi naayos ko yung mga benta kong items kasi pag medyo gumaling-galing na ako, medyo okay na yung pakaramdam ko, babalik ako sa mga pagbebenta ko ng mga used and unused items ko. So, inaayos ko kasi okay naman, nakakapagsulat naman ako ng mga records, pero hindi pa ako makakapagbenta-benta kasi nga, down pa yung pakaramdam ko ba. Pero okay na ako. Medyo okay na yung pakaramdam ko compared sa yung after ko talaga mag-radiation na meron akong double vision. Hirap na hirap ako sa paggalaw-galaw kasi sobrang pagod. Ngayon nakakagalaw-galaw naman ako pero hindi sobrang tagal. Mga ilang minutes lang. Tapos nakakapag-drive na rin naman po ako pero hindi ko pa kayang magbenta-benta ng mga ng mga items ko online. So, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik sa pagbebenta. Pero meron ako mga items dito. Nandito tayo sa baba kasi iinom tayo ng gamot. Ito yung gamot na iniinom ko for the brain swelling. 40 ml 3 times a day. Ayan, isa to sa dahilan kung bakit nangihina ako. After kong mainom nito, mga 30 minutes galing sa pag-inom sa kanya, sobrang antok, sobrang hina, and naglo-lower ng sobrang lower yung aking BP. Ayan. So, isa yan sa dahilan. Tapos, 3 times a day ko siyang iniinom. Ayan. Ito, ngayong gabi. Panggabi. Lasang grapes. Sobrang tamis. Ngayon lang ulit ako nakipag-usap sa camera. Kasi medyo ngayon lang ako nagkaroon ng time mga bro or ng energy para makapag-vlog at makapag-usap ulit sa inyo. Mga past days kasi parang kulang yung energy ko ba. Pero updated naman po ako sa Facebook. Lahat ng mga nararanasan ko everyday. Doon ko nilalagay. Parang ginagawa ko siyang diary. Today is Sunday mga bro. Ang oras ngayon, 10:30 AM. Nandito ako sa labas ng bahay kasi kaninang umaga, walang yung matinong sikat ng araw kasi medyo cloudy kaninang umaga ba. Pero hindi ako naka-directly sa araw. Ayan. Parang nandito ako sa may shade. Pero ang importante, parang may sikat pa rin ng araw, di ba? Kasi kailangan ko talaga magpa-araw, araw-araw. Kung maaari, kung walang ulan, kailangan talagang nasisikatan ako ng araw. But anyway, Sunday today, medyo okay na yung pakaramdam natin. Another update. Last Friday, yung last inom ko ng para sa brain swelling ko. So, isa yon sa nagpapahina sa akin. And
natapos na siya nung Friday. Hindi ko alam kung sa next check-up, re-resetahan pa ba ako ng ganun ng doctor ko. Kasi alam ko, meron pa akong brain swelling. Kasi yung vision ko, yung patayo na line, meron pang konting distortion. So, isa yun sa sign kung malalaman mo na meron ka pang brain swelling o wala na. Pero, parang okay naman na ako. Kasi Sunday na today, kahapon, Saturday, medyo sluggish pa rin. Medyo nangihina pa rin. Pero ibang-iba na yung energy ko ngayon na Sunday na. Yun yung update ko today. Medyo okay na yung pakaramdam ko. Hindi na ako ganun kapagod. Kasi nga yung isang nagpapahirap sa akin. Nagpapahirap siya, pero tumutulong siya sa akin ha. Parang, ano yung side effect niya tumutulong siya sa akin, pero merong pahirap. Ayan. So, natapos na siya ng Friday. And today, Sunday na, 2 days after. Super okay na yung pakaramdam ko. Hindi na ako yung talaga nangihina. And ang gusto ko parang magpagupit ako today ba? Nandiyan naman si Papang, nandiyan si Kuya Jake. Si Papang may work siya. So, nasa kwarto namin si Papang, si Kuya Jake, and si Baby Jack Jack. Wala si Kuya Jerome kasi nasa nasa part-time job siya. So, parang gusto kong pumunta ng salon para ipapantay lang to. Kasi nga, pangit niya tingnan, di ba? Parang, tinan nyo. Parang gusto ko ipaganon din dito. Ipatabas ko din dito ba? Actually, dapat hindi pala ako nag-shave ng hair. Kasi itong area lang pala na ito ang matatanggalan ng buhok. Pero sinave ko kasi siya. Kasi yung mask na pinapasok sa mukha, gusto ko walang mga nakasagabal na buhok ba habang nandoon ako sa mask. Kaya nag-shave ako ng hair. Pero sana pala hindi ako nag-shave, no? Kasi ang mangyayari naman sa buhok ko, hindi naman talaga siya sobrang manipis ngayon sa gamot na Enhertu. Maglalaga siya ng konti. Pero hindi siya katulad nung Docetaxel. Ay, ano ba yung lamok? Parang gusto ko magpa-parlor ba para maipantay ito. Okay, we are going out. Nakakapag-drive naman po ako. So, no problem. Kahit may konting distortion yung paningin ko, okay naman na po ako mag-drive. Pupunta tayo ngayon dyan sa malapit na parlor or salon. Yung murang salon, may malapit kasi dito sa bahay. So, tara, let's go. Nasa bahay si Jake, si Jack Jack, and si Papa. So, alis tayo sandali. Pagupitan ko lang yung buhok ko kasi tomorrow aalis din kami. May pupuntahan kami bukas. So, let's go. Yan, dito ako magpapagupit. Sana wala masyadong maraming tao. Kato des. Kato. Hi. Ano ba yan? Nag-antay ako doon. Tapos ang sabi sa akin, kasi nga sinabi ko kung bakit ganun yung ano ko. Pero nag-compose lang ako ng sentence. Tapos sinabi ko na kaya ganito yung hair ko kasi meron nga akong radiation last month. Tapos, under chemotherapy ako ngayon. So, ang sabi, kailangan ko muna daw tumawag sa hospital na magpapagupit ako. Kasi pang 11th day pa lang ng ano ko ngayon ng Enhertu. So, under pa ako, yung parang effect pa ng gamot. So, low pa yung aking white blood cell. Sabi ko kasi sa kanila na pwede pa kaingatan na hindi ako pwede masugat. So, ang gawin ko daw muna is tumawag daw muna ako sa hospital na magpapagupit ako ng buhok. Kapag nag-okay daw ang hospital, yung doctor ko, at saka daw ako pwede magpagupit. So, hindi pala ako basta-basta pwedeng magpagupit ng buhok, mga bro. So, wala. Wait tayo. Sayang naman yung ano ko. Mga 30 minutes ako nag-antay. Tapos hindi pala ako gugupitan. Let's go home na. Hindi na lang siguro hindi na ako magpapagupit. Gamit lang muna siguro ako ng Boshi. Tsaka malamig naman na din yung panahon. So, Boshi na lang. Gamit na lang ako ng Bini. Kasi gusto ko kasi, wag na ako mag-Boshi, diba? Ipantay lang yung gupit ba papunta dito. Tapos pantay din dito ba? Nangala. Uwi na lang tayo, oy. Today is Monday. Magsi 6:30 AM dito sa Japan. Papaaraw muna ako saglit. Ano ba yan? May mga lumilipad-lipad na mushi. Medyo busy yung schedule today.
ihahatid na natin today si Jack sa kanyang daycare. Papasok na ulit siya sa Hoyquin niya. Tapos, pagkatapos noon, pupunta kami ni Papang sa City Hall. Kasi, last Friday, pinapunta kami ng Hokenjo doon sa school kung saan siya papasok next year. Kasi, ipapasok na namin siya sa Yochien next year. And, yung school na yun, dun din po nag-school si Kuya Jay. So, nagawa na yung mendang or parang meeting siya nung Friday. And ngayon, today, pupunta naman kami sa City Hall kasi may mga kailangang papers doon and dapat maipasa siya this month para maka-enter siya doon sa Yochien na yun next year. Dito siya, Ate Jackie. Nagpapaaro kami dalawa. Napaihi ko na din ito. But anyways, yun yung parang magiging busy schedule today. And si Papang nasa, work pa siya. So pag uwi niya, ayun, maghatid kami kay Jack and pupunta sa City Hall. Good job. Good job. Up here. Hold at the back. Yeah, good job. Inside. Close. Damit mo. Put it in the basket. This one. All in the basket. The socks. All in the basket, okay? Good job. In the basket. Good job. Oh, hi, Masayma. Orashi. Orashi. So, na-drop na nga namin dito si Jack sa kanyang Hoyquin. Then, may nakausap kami na isang staff dito and binigyan kami ng napakaraming information. So, mas naging malawak yung information namin about sa pagkakaiba talaga ng system ng Hoyquin at saka ng Yochien dito sa Japan. So, ngayon, pinag-iisipan namin ni Papang, nag-uusap kami dito habang papunta kami sa City Hall kung talaga bang sa Yochien namin ilalagay si Jack or much better kung sa Hoyquin na lang. Okay, nandito na kami sa bahay and update lang. Namalengke kami kanina ni Papang kaya hindi na ako nakapag-vlog. Uwi dito, nagluto ng ulam, kumain. So, galing na kami sa ano tayo ito? Pasensya na. Galing na kami sa City Hall. So, nakakuha na kami ng mga papers, mga requirements na kailangan namin pasa sa kanila. May mga papers dito na kailangan i-fill up. So, dadahan-dahanin ko to. Medyo makapal. Medyo marami. Medyo makapal. May mga papers din na ibibigay sa hospital ko. And may papers din na ibibigay sa ni Papang. Sa work niya. So, meron naman silang pa-English na mga kailangan kong gawin. Yan. May English sample naman. Kung paano ko i-fill up itong mga paper na binigay nila. So, ngayon, mabibisi na ako. And, 1:45 pa lang naman. Tapos, mamaya-maya, susunduin ko na si Baby Jack. Tapos, kailangan daw itong ipasa this coming October 1 to 4. Dapat complete na tong papers na to. Pati yung mga hinihingi nilang papers galing sa work ni Papang and galing sa hospital ko naman. And, nag-change yung decision namin ni Papang na imbis na doon sa dating Yochien ni Jake ipasok sa kindergarten, Hoyquin pa rin yung pagpapasukan kay Jack. And may nakapag-advise din sa amin na doon kasi sa Yochien, private Yochien siya. So, mapapagastos pa daw kami doon. Pero dito daw sa public Hoyquin, mas maganda daw din yung system kasi nga hawak ng City Hall. Tapos, hindi na kami gagastos. And may mga ibang bagay din na pinagkaiba-iba din talaga ang Yochien at saka ang Hoyquin. So, napag-decide na namin si Papang na Hoyquin pa rin yung paglalagyan kay Jack. Sarap nang naluto sa aking ulam ni Papang. Sabaw ng isda. Sarap niyan. Grabe sarap. Napakabilis na oras. Tara, sunduin na natin si Jack. 2:10 PM na. Okay. Let's go.
Pero yun nga lang, ayoko ng malayuan. Yung sundo-sundo lang kay Jack Jack, okay lang. Kasi malapit lang naman eh. Mga 10 minutes drive papunta kay Jack Jack. Pero kapag malayuan siguro yung biyahe, hindi ko pa siguro kayang mag-drive. Say hi, Jack. Hi. Say hi. There, oh. Camera. You say hi. Hi. Nadaanan namin yung McDo. Gusto niya magpabili ng McDo. No, nasa bahay. May fries doon si mama. Magluto si mama ng fries sa bahay. May fries ako sa bahay. Luto lang si mama ng fries sa bahay, okay? Gonna cook fries, okay? You wait, okay? It's okay, Jack? Okay. Alam ko meron kaming french fries. Alam ko meron kaming fries. Ayun. Ay, nako, Jack. Yung hair ko ba parang doble cara? Ibang person din sa left. Hindi ko ba ito mapagupitan? Hindi ako nakatawag sa hospital today. Na-busy na. Dapat tatawag pala ako sa hospital kasi magtatanong pala ako kung pwede na ako magpagupit or kailan ako pwede magpagupit. Ito na, base. Gawa mo na ako ng french fries ng batang makulit. Jack, you wait a moment lang. Huwag ka pumatong dyan sa counter. Ikaw talagang bata ko. Niluto to ni Papang para kay Kuya Jerome. Tsaka kay Kuya Jay. Yan. Gyudong yan, gyudong. Kaya gyudong. Pero yung ibabaon niya is itong niluto ko kaninang umaga. Sarap daw. Ginisang repolyo. Ayan. Maanghang-anghang kasi yan. Yan daw babaon niya. Cooking na yung ating fries kay Jack Jack. Nak, nilutuan ka ng ulam ni Papa. Baka daw sakali sa sweldo mo. May pala. Malapit na kasi sweldo ni Kuya Jerome. Baka daw sakali may matalamsikan daw siya ng konting sweldo. Hindi kasi nangihingi yan si Papang sa sweldo ni Kuya Jerome. Ako mas bigyan mo siya. Antay lang siya, bigyan siya ni Kuya Jerome. Bigyan mo na kaya nakaraan pa. Hindi siguro sapat sa ano niya. Gano'n bigay mo nung nakaraan? Nisingin na ta? 2,000? Grabe naman, nak! Grabe naman, dagdagan mo naman. Ha? Lagyan mo to salt? O, konting salt. It's hot, ha? It's hot. Careful. It's hot. Careful. Small ba? Small. Anda, oh. It's okay? Okay? Cute. Wala pa si Kuya Jake. Maya pa yung mga 4 makauwi. 3 PM pa lang kasi. Tirahan mo Kuya Jake, ha? Okay? Okay. You do it your own. It's hot. Papahati yan sa akin. But anyways, mga bro, that's it for today's vlog. Maraming salamat po sa panonood and sa pagtambay today sa channel namin. Please like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, Be a good one. bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit.